Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ng isang lalaki matapos umanong bugbugin na ilang kabataan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Cecil, ano raw ang dahilan ng pambubugbog? Rafi, selos ang tinitingnang motibo sa pananakit umano sa biktima na ninakawan pa raw. Yan at iba pang may init na balita, hatid ni Luan Mayrundina ng GMA Regional TV. Mga sugat sa ulo, mga pasa sa mata, tuhod at iba pang parte ng katawan. Yan ang tinamo ng 23 anyos na si Matt Ernest Bongo matapos umanong bugbugin sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kwento niya, hinatid lang niya noon ang kanyang babaeng kasamahan sa trabaho. Sa kuha ng CCTV, makikitang sakay sila ng motorsiklo pero papasok sa iskinita. Sinundan sila ng mga lalaking nakatambay roon. Di na nahagip sa video pero roon na raw binugbog ang biktima. Pagkatumban ako, gipatit-patiran pa ko. Nya gigamitan pa ko nilang tsukurno kanang kuan ma'am. Hait nga singsing. Naawat ang pananakit nang pumagitna na ang mga tao sa lugar. Pero kinuha pa umano ng mga sospek ang ilan sa kanyang mga gamit. Unang kulata kay natumba ko ma'am. Pero salamat sa Ginoo wala jud ko makuyapi kung nakuyapan ko. Dili ra ang AirPods nga almost 4K ang value. Ang nakawat ma'am kay ila man jud ipangita ang akong mga gamit. Hinala ng biktima, selos ang motibo ng pananakit sa kanya dahil isa raw sa mga sospek ay ang lalaki na bumibisita rin sa babaeng kanyang kasama. Tinutugis pa ng pulisya ang mga sospek na tukoy na raw sa tulong ng mga saksi. Mga ito nalang libuhatan ni ma'am, ligaday tag mga pieces of evidence with the help of the witnesses na tupod sa victim, no, na-file din na to ang kaso, ma'am. Nasampahan na ng kasong attempted murder ang 20 anyos na lalaki at 4 na menor de edad nitong kasamahan. May alok na ring pabuya ang Lapu-Lapu City LGU para sa impormasyon tungkol sa mga sangkot sa insidente. Sa bayan naman ng Argao, nagtamo rin ng mga sugat at pasa ang isang lalaking senior citizen matapos siyang paghahampasin ng monoblock na upuan ng kanyang sariling anak. Dislike sa kuan ba? Siya. Ang buak na siya ay papakali. Ayon sa sospek, natutulog siya noon pero nagising sa sigaw ng kanyang ama. Napuno raw siya sa paulit-ulit na pangaral ng kanyang tatay matapos siyang masangkot noon sa iligal na droga. Pero giit niya, hindi na raw siya gumagamit nito ngayon. Wala. Katok buhat na ko basod kay tungkol siyang kuwan lagi, dinadaan ba? Wala ko yun. Nagpapagaling na sa hospital ang biktima habang nakakulong naman ang suspect na sasampahan ng serious physical injury. Mula sa GMA Regional TV, Luan Mayrundina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Davao City. Kwento ng asawa ng biktima, inilipat ng lalaki ang mga alagang kambing malapit sa kanilang bahay sa barangay Baganihan. Nang bigla raw may bumaril sa kanyang likod. Sinubukang bumalik ng biktima sa kanilang bahay pero sinundan siya ng 2 salarin at ilang beses pa ulit na pinagbabaril. Hindi pa nakikilala ang mga gunman na nooy nakasuot daw ng jacket at itim na pantalon. 23 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Away sa lupa ang tinitingnang motibo ng pulisya. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Nagpakita ng galing sa cheerleading ang mga kalahok sa NCAA Season 100 Cheerleading Competition. Ang kanilang performances, panoorin sa balitang hatid ni Darlene Kay. Makapigil hininga, nakamamangha, at talaga namang nakabubuhay ng school spirit. Ganyan ang routine ng bawat isa sa 9 na school na lumahok sa NCAA Season 100 Cheerleading Competition sa Pasay City. Sa bawat stunt at cheer, kitang-kita kung paano pinaghandaan ng squad sa kanilang performance. Inaabangan ng lahat kung madedepensahan ng AU Chief Squad ng Arellano University ang kanilang korona. Sa gitna ng performance, may isang stunt silang hindi nagawa. Pero sa huli,
Cayetano University pa rin ang cheerleading champion sa makasaysayang 6-peat win. I-expect ako na kayang-kaya pa rin namin mag-champion dahil sa skills and difficulty ng mga ginawa namin. Pero naging hopeless ako kasi nagkaroon din kami ng error eh. Pero siguro nga, tumaas pa rin yung scores namin dahil nga sa difficulty na ginawa namin. Sa team ko, thank you so much, especially sa sacrifice nila, sa pag-intindi nila. Mag-uwi sila ng 100,000 pesos na cash prize. First runner-up uli ang Altas Perp Squad ng University of Perpetual Health System Dalta na mag-uuwi ng 75,000 pesos na cash prize. Habang second runner-up ang Letran Cheering Squad with 50,000 pesos na cash prize. Ang bumuo ng panel of judges ay distinguished cheerleading coaches and judges hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maging sa international teams and cheerleading associations. The cheerleaders are always present during competitions. Mapa basketball, volleyball, badminton, lahat yan, nandun sila because they're the ones who drum up interest and provide extra oomph when it comes to the competition. So this is their ultimate showcase. That's why it's very important. Nasa NCAA Season 100 cheerleading competition din si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, pati na ang buong Management Committee ng NCAA. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, big year ang 2024 para sa career ni Asia's multimedia star Alden Richards. Pero iba raw ang sitwasyon ng personal niyang buhay. I think last year was my lowest year. Rock bottom. It took me 6 months to get over that. That was, hindi naman siya clinically diagnosed, but that was depression. Yun yung times kasi na when you're clouded with a lot of negative thoughts and you're na alam mong meron ka mga kasama, alam mo nandyan yung mga taong nagmamahal sa'yo, pero hindi mo maproseso ng tama yung emosyon mo, hindi mo maproseso ng tama yung pag-iisip mo. Kwento pa ni Alden, lalong bumigat ang mga pagsubok niya sa buhay nang mamatay ang kanyang lolo nitong Enero. Na-realize din daw ni Alden na lagi niyang inuuna ang ibang tao bago ang kanyang sarili. Kaya ngayong 2025, focus muna raw siya sa self-love. Para ma-improve ang kanyang physical at mental health, focused si Alden sa hobbies na matagal niya nang gustong gawin, tulad ng running at biking. Wagi sa 2025 Cinema Pua Student Short Film Festival ang ilang pelikulang likha ng mga senior high school at college students mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga nilahukang kategorya ng mga estudyante ang experimental film, documentary film at narrative film na nakahati sa senior high school level, intercollegiate at all Mapuans. 42 pelikula ang naging finalists sa ika-21 taon ng nasabing film festival. Kabilang sa mga nanalo ay para sa Best Film, Best Director at Best Actor and Actress. Layo na mabigyan ng pagkakataon ng mga kabataang maipakita ang kanilang husay sa paggawa ng pelikula. Dagdag detalye tayo sa paghahain ng Department of Transportation ng civil cases. Kaugnay po yan sa karambola sa SCTEX noong May 1. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, personal na sinamahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pamilya at abogado ng Philippine Coast Guard personnel na si Diane Janica Alinas sa pagsampa ng kasong sibil laban sa Pangasinan North Transit Incorporated pasado alas 9:30 kaninang umaga sa Quezon City Hall of Justice. Nasawi si Alinas kasama ang kanyang asawa ng tumbukin ng solid gold bus ng kanilang sasakyan sa toll plaza ng SCTEX sa Tarlac noong 1 ng Mayo. 50 million pesos na danyos ang hinihingi ng pamilya alang-alang sa naiwang tanggol na mag-asawang himalang nakaligtas sa aksidente. Ayon kay Secretary Dizon, malinaw ang mensahe sa kanyang pagsama sa pamilya at ito'y babala sa mga transportation companies na unahin ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero at ang pagtitiyak na mananagot ang mga ito kapag nagpabaya sa kanilang mga responsibilidad. Mula Quezon City, nagtungo naman si Secretary Dizon sa Antipolo para naman sa pagsampa ng 80 million pesos civil suit para sa 8 miyembro ng isang religious group na namatay rin sa parehong insidente.
Paglilinaw ni Dizon, bukod pa ang mga civil case na ito sa reklamong kriminal na isasampa naman ng Department of Justice laban sa kumpanya. Samantalang, ang administrative case naman patuloy na dinidinig ng LTFRB. Narito po ang pahayag. This is our responsibility, no? Ang importante dito, it's not just yung, hindi lang yung sumasama tayo dito at tinulungan natin ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbigay ng legal counsel, pero ito ay mensahe sa lahat ng mga bus company na hindi natin ito tolerate ito. Mula rito sa Antipolo City, ako si Chino Gaston ng GMA Integrated News. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Nagbiro si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang gabinete ilang oras matapos niyang iutos na magbitiw sila sa pwesto. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Kahapon, mahigit 30 miyembro ng gabinete ang nag-courtesy resignation o nagsabing maghahain sila nito alinsunod sa utos ng Pangulo. Sa kabila ng utos, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at operasyon ng mga ahensya. Nilinaw rin niya na hindi kasama sa pinag-resign ang presidential appointee sa labas ng Executive Department, gaya ng mga judge at mga commissioner. Nag-courtesy resignation ang ilang miyembro ng gabinete kahapon matapos itong ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay niyan, makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good afternoon. Good morning, Rafi. Opo, muli po pakipaliwanag po sa amin, ano yung dahilan ng utos ni Pangulong Marcos na mag-courtesy resignation, yung lahat ng miyembro po ng gabinete? Sinabi kasi ng Pangulo, siya yung nakikinig. Itong maliwanag sinabi niya, we hear them and we will act. So naramdaman ng Pangulo ang hinaing ng ibang ating kababayan na parang hindi nila nararamdaman ang ibang mga proyekto at programa ng Pangulo. Kahit na, sinabi nga natin, sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., napababa na po kahit paano po yung inflation rate at yung meron po tayong programang walang gutom, nagkaroon din po tayo ng child development centers, pati po yung pagpapaki po ng coverage ng PhilHealth, lalong-lalo po doon sa 10 illnesses that most Filipinos suffer. So, nakita po ng Pangulo parang hindi nararamdaman ng tao yung programa ng gobyerno para sa kanila. Opo, Because of that, sabi niya, kailangan magkaroon ng recalibration, may mga pagkukulang ba tayo, may pagkukulang ba ang mga cabinet secretaries, ang heads of agencies, at gagawin po ito para sa taong bayan. Nabanggit niyo po yung ibang ahensya hindi ramdam yung kanilang ginagawang trabaho. Bakit po lahat? Hindi na lang yung mga partikular na departamento na lamang, yung pinuntirya? Lahat po kasi ay dapat i-evaluate. Hindi po dapat iilan lamang, wala pong dapat na tinatarget lang na ahensya. Dapat po i-evaluate kung ano po ang naaayon sa kagustuhan, tungkol sa performance ng mga departamento at ahensya, dapat po lahat sila ay i-evaluate. Yan po ang gusto ng Pangulo. Linawin po natin, sino po yung kikilalaning kalihim o officer in charge sa mga kagawaran ngayon nag-courtesy resignation sila? Sila pa rin po. Wala naman pong pagbabago. Sila pa rin po mananatili bilang cabinet secretary, saka heads of agencies. Magpapatuloy po sila sa kanilang trabaho hanggang siguro matanggap na lang nila kung sila ay mananatili o sila ay matatanggal. During transition, wala bago. Tuloy-tuloy po dapat ang trabaho nila. So malinaw po na hanggang ngayon sila pa rin yung kalihim, sila pa rin yung nagmamando sa kanilang mga ahensya hanggat sabihin sila na kayo yung mawawala sa gabinete. Mga hanggang kailan po ito, may timeline po ba tayo rito? Sa ngayon, wala po sinasabi kung anong timeline or time frame ang Pangulo, pero mabilisan din po ito. Of course, syempre po, kung ang isang head of agency ay hindi na po nagiging asset sa gobyerno, mabilisan po dapat ang pagtanggal sa kanya. Pero ngayon po, ini-evaluate pa lang po ng mabuti para po manatili naman po yung dapat manatili at mawala yung dapat na mawala. Pero posible ba mag-regodon din? May mga ibang secretary na mapupunta sa ibang mga ahensya within the cabinet? Wala pa pong nasasabi patungkol po dyan. At mamaya po magkakaroon po ng press con po si Executive Secretary patungkol po dyan. So abangan din po natin yan. So at posible rin po na syempre may mga manggaling din sa ibang ahensya, may mga pinag-ready na ba? May mga kinakausap na ba ang palasyo patungkol dito?
Sa ngayon po, wala pa po tayong personal na pagkakaalam dyan dahil ongoing pa lang po yung evaluation. Okay, samantahin ko na rin po, tanongin ko na rin sa ASEAN Summit sa Malaysia, ano po yung agenda ng Pangulo? Magkakaroon po tayo, of course, kung ano lahat ng maaaring mapag-usapan doon. At ito po ay nabanggit na rin po ni Deputy Assistant Secretary Dominic kahapon. At lahat na maaari po na mapag-usapan patungkol po sa, of course, kung ano ikabubuti ng bansa natin at ng ating mga karatig bansa ay mapag-uusapan po. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Kung maulan pa rin po sa Mindanao, mananatiling mainit at maalinsangan ng panahon sa halos buong Luzon at Visayas ngayong pong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, patuloy na umiiral ang mainit na easterlies sa maraming lugar habang may ridge of high pressure area sa bandang Batanes at Babuyan Islands. Posibleng umabot sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan, 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, habang 44 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao, Cagayan, at sa Olongapo City. Posible mang umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Etxague, Isabela, Baler at Kasiguran sa Aurora, Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, Infanta at Alabat, Quezon, Daet, Camarines Norte, Masbate City at sa Catarman, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City, at ilan pang bayan sa syudad sa Luzon at Visayas. Mas pinalakas pa ang kooperasyon ng Israel at Pilipinas at tututukan ngayon ang tungkol sa agriculture technology o agri-tech. Balitang hatid ni JP Soriano. Sa 77th Independence Day celebration ng State of Israel sa Pilipinas, inanunsyo ng Israel ang mas pinalakas na kooperasyon nila at ng Pilipinas pagdating sa agricultural technology. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus, bukod sa partnership ng Israel at ilang pribadong kumpanya sa Pilipinas na nasa likod ng pinakamalaking greenhouse agri-tech facility sa Bulacan, may mga karagdagang tulong pa raw na maibibigay ang Israel pagdating sa pagpapaunlad ng agrikultura ng bansa. A modern dairy farm will follow soon. With NIA, we are installing solar irrigation systems to support rice farmers. Ang Israel, dati na rin nagbibigay ng libreng training sa mga Pilipino ukol sa makabago at epektibong paraan ng pagtatanim ng mga halaman, bulaklak at iba't ibang agricultural products. Isa sa mga natuto ang ilang nakilala ko noon sa Israel na inabutan ng kasagsagan ng Israel-Hamas war noong October 2023. Muli ring kinilala ng Embahada ng Israel ang mga natatanging kontribusyon at dedikasyon ng mga Filipino caregivers at hotel workers sa kanilang bansa. Handa rin daw ang Israel na tumulong sa Pilipinas sa iba pang aspeto gaya ng defense at security. The Philippines is committed to further strengthening this multifaceted partnership. We are confident by continuing to work together, we can achieve greater prosperity and security for both our nations and contribute positively to the global community. Dumalo rin sa pagtitipon si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno at diplomatic community. Sinubukan ding magtanong ng unang ginang sa hologram version ni Ambassador Flus na pinagagana ng AI o Artificial Intelligence. Isa sa mga programa ng Israel Innovation Authority ay ang pagpapalakas pa ng National AI Program na nagagamit ng Israel sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura. During your time here in the Philippines, which place is the most memorable to you? He's nodding. As the ambassador, I travel all over the Philippines, and I am always impressed by the historical landmarks, the people, and the abundance of nature. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumiklab ang sunog sa isang palengke sa Barangay Poblasyon 5 sa Santa Cruz, Laguna kaninang umaga. Nadamay sa sunog ang mga paninda ng nasa 300 stall. Rumisponde ang 16 na truck ng mga bombero. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala.
Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog.